lecturer. This will be the last module for this afternoon. We'll be highlighting the medium of the internet as part of communicating the gospel effectively. Internet is the convergence of all the media since the time of verbal communication. Tandaan niyo po, do not convey a thought among our people that one media outdates the previous media in proclaiming the Word of God. Ibig sabihin po, nung una, ang ginagamit lang natin ay yung spoken word. Pagdating ng papel, na-invento yung papel so that we can publish, that does not diminish in any way, no? Our responsibility to communicate the gospel verbally, spoken word. Kundi, lalong napalakas. Bakit? Sapagkat pwede nang gawin ng visual aids. Diba? So you don't only talk, but you also illustrate with the advent of paper. So print media. Then came what? The radio. Right? In the advent of radio, the verbal communication plus the print ministry were never diminished. They were even what? Intensified, enhanced, and developed. Kasi pagdating ng radyo, yung hindi natin naabot ng verbal communication sa mga 10 efforts, naabot ng radyo. What about the print? Not only do we reach people through the print, but for those who cannot understand, who cannot read, paano yun? Yung hindi man nakapag-aral ng grade 1, grade 2. But when you communicate through the radio, pati sila damay. You follow, friends? So, na-intensify. Pagdating naman ng TV, yung diniscuss ni Ma'am Janet kanina, did it diminish the power of radio? No. Actually, yung hindi na nga naabot ng radyo, naabot pa ngayon ng television. Why? Because it is already interactive. Pwede ka nang tumawag, pwede ka nang, communicate even those that are being broadcasted via the television. So friends, huwag ninyong kakalimutan, in each advent of this technology, we are given the opportunity to intensify, develop, and enhance our way of communicating the gospel. Pagdating ngayon ng internet age, ng computer age, lahat ng naunang 5 na-intensify ngayon. Bakit? Because it converges everything into the internet. You have the print in the internet. You can read MISPA, you can read your Adventist Review in the internet. No paper, no cost for printing. Come on. You can also put up your recordings for sermons. The Bible is now in audio format. Imagine that? All because of the internet. What about the radio? Mas dumami ang radyo pagdating ng internet. Why? Because the existing radios place their internet, place their broadcast streaming online sa internet. And not only that, those who do not have radio broadcast, ngayon is already being provided by a virtual. Ano yung ibig sabihin ng virtual? There is no existing. The literal is not existing. But it seems to exist because of the internet. You follow? So lahat ito na-intensify. Ngayon, pagdating nitong internet, napakalakas ng gawain natin. We are carrying the Word of God all across the world. You remember Finley? Doug Batchelor named the evangelist. Once they put that on internet to broadcast, everybody who has access to internet can now hear the Word of God. This is the convergence in our time. Pakiwari ko, nakita niyo, siguro dapat ipalabas natin dito, Sabi doon kanina, doon sa pinalabas ko sa inyo, sabi doon, yung computer ng unang gawin takes the whole 5-story building. Ang CPU napakalaki, 5-story building. Ngayon, gano'n na kalaki yung mga CPU natin?
Ganito na lang mga CPU. Meron pang mga maliliit na CPU. Of course, if you know the Macintosh version of the desktop, it would only give you a box as big as this one and as thick as this one. Yun ang CPU. But we are told, in the next 6 or 10 more years, that CPU will already fit in one small cell phone. Imagine that. And in the next few more years after that, what could fit in a small cell phone could already fit in in one blood cell. Can you see that? Ganon tatakbo ang utak ng tao. So if you don't catch up with internet, mga kapatid, you will never prosper in the evangelism world as far as keeping up with the commission, preach the gospel to all world. Kasi hindi talaga natin mapufulfill yung commission kung magtotolda lang kayo. We cannot fulfill that one. Sigurado yan. Hindi natin maabot yung bawat town, bawat nation, bawat kindred. Dito na lang, sa Kalinga, ilang tribes yan. E kung ang gagamitin lang natin yung tolda-tolda, hindi natin gagamitin ang radyo o print, we will never be able to do that. So I hope you will get interested with the internet now because Sir Pasamba will discuss with you the potentials of evangelism in the internet. And then afterwards, I will recap kung ano ang panukala ng ating tanggapan upang mailagay ang bawat church, ang bawat ministry sa internet. You know why? Pagka wala kang voter's ID, parang hindi ka Filipino citizen, di ba? Pero ngayon, ngayon, if you are not in the internet to the world, you do not exist. Do you get me? Kung wala ka sa internet, you are not even capable of even handling an email. You do not even exist to the virtual internet world. So inevitable to. Kahit na po yung mga may edad na po, you need to get interested with this because this will be our direction. So, nag-enjoy po ako sa seminar na ito. Mas marami po akong napakarami po natutunan. So ngayon po, we are going to see how can we use the internet to do our work. And this is the outline of my first presentation. I have about 3 or 4, which were very, very short. Usually we review the reasons for doing evangelism, the great controversy, technology and evangelism, financial management, assurance of success, the rewards of service, and we have some kind of quiz. So, hindi ko lang po ano kung meron pang pang-prize ang ating thank you nga po pala, Pastor. Pakaganda ng sticker, Pastor. So, let's go on. So, why do we do evangelism? Because we have the mandate from Jesus. He says, "Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I'm with you always, even unto the end of the world." And everybody has to make a decision. He said unto them, "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth shall not be damned." And we also have the Matthew 10, and also in Proverbs it says, "The fruit of righteousness, a tree of life, and he that winneth souls is wise." So I want to make sure that everybody has the basis of evangelism before we teach you how to do it in the internet. Wise is he who turns people into righteousness. Daniel 12:3. "And they that shall be wise, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever."
One more. He that confesses me, will I confess unto my Father in heaven. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. May question po ako. Sino may Facebook sa inyo? Wow, lahat? May nagsabi po na lahat. Siguro ang question po, sino ang walang Facebook? Meron pa po mga survivor. Meron naman akong face. May face. Ako po, personally, I don't like, I said this Facebook is a waste of time. Pero nung nakita ko yung evangelistic opportunity, sabi ko, 500 million people on Facebook. Gagawin ko sila lahat friends kung pwede. Everyday mag-paste ako ng Bible verse. Baka makita nila. Kahit hindi ko sila kalala. So, minsan po, yung ibang mga kaibigan ko, kung ano lang pinipaste sa Facebook, yung mga nangyari sa buhay nila, yung mga frustration nila, yung mga... Pero, meron pa po parang mas magandang goal dun. Na gamitin yung influence natin sa Facebook. Kahit na wall lang yun. To paste something about righteousness, about God. And yun lang po actually ang reason kung bakit ako nag-join ng Facebook. Kasi sabi ko, sayang lang sa oras. Philippians 2:11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Wherefore, so i-encourage po natin yung mga members natin na gamitin yung kanilang social networking online para sa gawain, hindi lang para mag-enjoy sila. Kasi kung hindi man sila nakakapag-preach, hindi man sila nakakapag-radio ministry, lahat ng may Facebook, meron kayong kaunting influence to others. That every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in presence only, but now, much more in absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ito ang one of my favorites. I don't know if this is really taken. Allow no day to pass without doing something to advance His work in earth. You know, once upon a time po, I was sitting in my room. I was praying to God. I was just thinking, sabi ko, Diyos, what do you want me to do today? Or what do you want me to do? And then an idea came. It is, I think that was September or August. It's August 1. Sabi ko, I think it was last month. I will paste one fundamental belief every day in Facebook. Tinignan ko yung fundamental belief, 28 pala yun. So, every day, in the morning, I log into Facebook, I paste number 1. Ano po yung number 1? Holy Scriptures, diba? Kasi na, sa AP, minsan, kakuha ko yung mga estudyante ng pastor. Sabi nila, Sir, you know what? Even in COT, in theology, sometimes our teacher asks us, what is fundamental belief number 9? Hindi na sila, hindi nila alam. So, sabi ko, kahit ako, hindi ko rin alam yung number 9. Kung ano yun. So, sabi ko, siguro, if we paste every day in Facebook, it will help us familiarize. So, every day, 1, kinabukasan, 2. So, nagkakwenta yung pag-login ko sa Facebook, Pastor. Kasi, every day, 3, 4, pagka 2 linggo, na marami nag-thank you. Sir Will, thank you dun sa pinipaste mo. Saan mo ba yung kinakopya? Sabi ko, siguro akala na ginawa ako. Sabi ko, siyempre sa Adventist.org. Copy and paste ministry ito. So, yun po. Nakatapos ako ng mga 1 month. Sabi ko, maganda ito. Gawin ko rin kaya sa klase ko. So, yung ang trabaho ko pala sa iyo, magbantay ng computer. Pag walang sila yung computer, wala po akong ginagawa. Para po ang doktor ng computer na pag lahat okay yung computer, wala, nakaupo lang ako. So, pag may kailangan ng teacher sa computer science, nagtutuloy ko. Tapos, pero
silang attendance card na gano'n. Pag attendance, check. Saan ko gawin ko kaya 28 fundamental belief din itong devotional ko? Pakinabago yung devotional time ko. So, sa wholesale, bawat klase na-cover lahat. So, pinaka-copy and paste din po yun sa internet. Kung hindi yun sa internet, napakadali po. Pati mag-research sa Bible, type ko lang yung verse. Meron akong verse na naalala, hindi ko alam kung saan. Type ko sa Google. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bible. Lalabas, number 1, Bible.cc. That's yung verse, tapos nandun yung mga references. So allow no day to pass without doing something to advance His work in the earth. And I used to be a businessman, a little monkey business. Ang tingin ko po sa evangelism, it is a proposal. It is a proposal. So parang proposal po, ano po ngayon, mas maganda na po yung business ko ngayon. Ito po ang business ng simbahan. Kasi mas malaki po ang proposal, mas malaki ang benefits. Yung mga coins nagiging ginto. We have to tell them the benefits of righteousness, that there are more good beings than evil beings. Ay, tinatanong ko po ito sa mga high school. Ano yung mas marami? Mas masasama o mabuti? Sabi nila mas masama. Isang Earth lang naman ang nagkasala. Yung ibang planets, yung ibang solar system, yung ibang... So mas marami pa rin ang mabuti. 1/3 lang naman ng angels ang pasaway. Yung... Sabi ba yan? Mas marami pa rin ang mabuti. Life and eternity, heaven. So ito po yung kailangan natin gawin sa internet to help us remember our motivation for why we're doing evangelism. And because we have the great controversy, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan. An example is Pastor, nung nagre-report si Pastor Ron dun sa Manila Center, pinento niya na may nabinyagan daw may nagpabinyag daw po dun sa island nga kasi. Somewhere in small island, meron daw pong nagpabinyag at tapos nakuhaan nila ng testimony na dahil kanonood daw na po ng tamang pag-asa. Itong Sagani Valencia series na 14 na sinunod po ng AGMP sa Manila Center. Tapos sabi ni Pastor Ron, sabi niyo ako ngayon, hindi na ako nagpapadala dito. Download lang po namin. Oh, sabi ni Pastor, sino kaya nila na-download yun? Tapos, sabi ko, buti pa yun, nakapabinyag na. Yung Discoveries 2008 na pinapamigay ko, siguro ilang libo na pamigay. Dalawa pa lang ang nag-reply na thank you, it changed my life. Ilang libong DVD na nabigay ko, sabi ko kaya, evaluation ko po. Mas effective pa rin talaga yung one-to-one ministry, yung Bible study, kasi mataas ang conversion rate. Sandali lang po. By the way, Pastor, ang ganda nitong microphone na to. Kabilis, no? So, masyado po atang malakas pa to. Parang malakas. Hello mic test. So, kinakwento po nila na ni Pastor Ron Hilibago na nagpabinyag po itong 3 kabataan kanunood nung dinownload nilang Tangi Pag-asa. Kinikwento ko po ito kasi download. Ibig sabihin may kinalaman sa internet. Sabi ko, nung bumaba si Pastor Ron, sabi ni Pastor Ron, sabi daw nila, download daw nila eh. Saan kaya galing yun? Sabi ko, Pastor, hindi ako hindi ako namigay nun kasi nung binigyan niya ako ng permission mamigay ng DVD Tagalog. Kasi pag nag-voice of youth po kami, maraming humihingi ng DVD. Ang binibigyan namin, Mark Finley, sabi na, hindi po kayo mag English. Sabi ko, wala pa tayong Tagalog. So, ini-encourage ko po talaga yung kanya-kanyang local
local language yung production kasi kahit hindi po namin maintindihan, at least yung mga pinagsiservice natin naiintindihan. So, sabi ko Pastor Ron, hindi ako yung Pastor Ron ha, kasi yung pinatigil niyo akong nung inalaw niyo ako mag-distribute ng tanging pag-asa, nag-distribute ako. Nung pinatigil niyo ako, hindi na ako naggawa. Kailan niyo kaya ako yung tulutang magpatuloy kahit na yung low quality? Yung high quality, ibenta niyo yung low quality dahil wala namang pambili yung mga mahirap. Ipamigay na lang natin. Ako nung bahala. Sabi, oo nga, hindi ko alam kung saan galing yun eh. Pero dinownload daw nila eh. Pagka ilang linggo po, naisip ko, dinownload. Galing lang yun sa Adventist PH o kaya sa akin, sa AUP. Tingnan ko nga, baka nalimutan kong tanggalin yung upload. Nakita ko, Pastor, nandun pa. Tinanggal na nga. Sabi ko kay Pastor Ron, in-email ko po, Pastor Ron, na-realize ko, tumigil nga ako paggawa ng DVD. Pero nalimutan kong tanggalin yung online. So, balagay ko na doon nila nakuha yun. Kung MP4 yun, na-download nila, doon nila nakuha. Kung original, hindi sa akin galing. Sabi ko, ganito na lang, para hindi ako pagalitan ni Pastor Ron. Mag-o-offer na lang ako na, sige Pastor, gagawa na lang tayo ng maraming DVD pamigay nyo. Para huwag nyo na ako pagalitan. Tapos isip-isip ko, hindi nga naman ako pabagalitan nun kasi nakapabinyag naman, Pastor. Sa langit na lang tayo magsingilan. Kung meron man akong copyright infringement sa AGMT, so napag-buo-buon ko ito, kung na-download nila at doon lang galing yun sa server ko, nakita ko, hindi, limutan ko palang tanggalin. Sabagay, low quality naman. So, at least, meron ding bunga ng kaunti. Meron pa po, example, amazing fact, yung isa pong nag-testimony ulit dun sa Manila Center. Napag-connect ko ito, Pastor, last year pala, yung amazing fact, nag-ano sila ng online ads campaign na gumagastos sila ng, I think, $1,000 per day para lang lumabas yung amazing facts ads dun sa mga prominent na mga website. So talagang push nila yun, bubusan na ng pera dun sa ads campaign. At malamang, isa yung nag-testimony po din na lalaki na IT person din. Gusto ko makapagkwentuhan kasi pareho kami ng trabaho, nagbabantay ng computer. Pag walang problema, Pastor, wala lang. Facebook, Friendster, yun lang. So, itong isang IT person sa Makati, ng company, nagbabrowse yan, may nakita siyang advertisement ng Amazing Facts dun sa Google yata o sa Yahoo. Clinic niya, nalaman niya about yung beliefs natin, Mark of the Beast, Second Coming, Sabbath. Wow na wow siya. Sabi niya, ba't hindi ito alam yung mga Baptist? Ang ganda ng kwento niya. Tapos, sabi ko, okay yung ads campaign ng Amazing Facts. Tsaka, napakaganda talaga na lahat ng beliefs natin talaga nandun na sa internet. Kasi Amazing Facts, lahat ng Sabbath school lesson nila, ng yung Central Study Hour, yung Everlasting Gospel, nandun na sa internet. Parang, kung kailangan mo ng English na video na ma-download, ibibigay nila dun. Tapos hindi lang po yun. If you have a real TV station, Pastor, halimbawa, umaandar na yung Hope, pag kailangan nyo ng video na Amazing Facts, papadala lang yun, yung MPEG, yung high quality TV sites. They are very generous. Padala nila yung lessons sila. Kasi, they just create contents. Wala naman silang malaking channel. So, Hope gets from them, 3ABN gets from them, HCBN gets from them, and other networks gets from them. So, may mga bunga rin po itong mga nangyayari sa internet. And the Bible says, in connection, we have to fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. So, kahit nasa online, yung status, YM status, ito sa mga style ko dati. Maglalagin ako, hindi ako maglalag out. Iwanan ko na lang yung computer, dun na nakalagin. Pero yung YM status ko, kasi lahat ng friends ko nakikita po yun, yung online. May nakalagay din na Bible verse. O kaya Adventist.org. O kaya AmazingFacts.org. So, instead na yung mga frustration ng buhay ang nakalagay din sa YM, pag nakita nila, oh, ano kaya ibig sabihin nun? Pag click nila, sana. So, yung YM status, meron pang isa, yung email signature. Siyempre, pupulaan natin yung mga
masasamang laman ng TV. Yung mga hindi ideal na damit, yung mga naninigarilyo, yung mga ina-advertise ng mga pag-iinom. At kailangan po natin palitan yun ng mas magaganda, yung mga pinapalabas natin na as Adventists. Ito po yung Philippians in principle under that, Philippians 4:8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think of these things. Maganda po at ito yung basis ni Pastor Robin ng isa niyang sermon hindi ko na po unahan si Pastor. So, ang great controversy, lahat po ng taong nanonood ng TV, kailangan, someday, they have to choose. They have to believe God or somebody else. And who are we worshiping? Boxing ba? Sabi po sa Romans 1:32, sabi ng isang magaling na preacher, boxing daw is destroying the image of God. Okay lang, we have to believe God rather than man. So, totoo nga naman, kasi we are made in the image of God. Pag nagpasuntok ka o nanuntok ka, you are destroying the image of God. Tapos sabi sa Romans 1:32, yung mga brutal daw, may kaparusahan. At hindi lang yung mga brutal, pati yung mga nag-i-enjoy dun sa mga brutal. Paano yan? Tayo manood ng Pacquiao. Malapit na. So, kailangan po natin palitan ng mas magagandang palabas. Yung papakita natin sa Hope, sa yung mga movies, mas magagandang movies, mas mataas ang standard. Yung music, yung entertainment, mas mataas ang standard. Hindi yung mga rock concert na minsan po nanonood ako nung hindi pa ako pastor, masyado convinced dun sa music. Nag-a-attend ako ng rock concert. Napadaan lang naman po ako. Sabi ko sino nga, Hallelujah, si Bamboo. Padaan ako sa Alabang Town Center. Kumakanta si Bamboo. Sabi ko, ang ganda ng sound system. Na-attract ako sa sound system. Kasi nasa kabila ng outback, pero read ko pa rin yung S. Sabi ko, hindi, normal hindi tumatawid yung S sa building. Lumapit ako, sabi ko, bakit parang nagwawala yung mga tao? Ang kinakanta ni Bamboo, drug addict siya na dati, tapos na ano siya sa rehabilitation. Tapos paglabas niya, nag-try siya bagong buhay. Ang kinakanta niya, religious. Ang isa sa mga kanta niya, Hallelujah. Pero rock pa rin. Tapos nagtataka siya, teka muna, sabi niya, okay lang kayo dyan kasi daram niyo po sa rock concert, talagang nawawala sa sarili yung mga nasa harap. Kasi ang lakas ng sounds dun. Parang napupuses, naglulundagan na, sabi ni Bamboo, teka muna, tigil muna tayo, okay lang kayo dyan, okay lang kayo. Hindi niya alam, dahil sa style ng pagkanta niya, talagang ano yung mga tao. So tayo po na alam natin, sila, hindi nila alam kung bakit naglulundagan yung mga tao, nagtatanggalan ng damit. Our weapons. Sinasabi ko po yan kasi pag tinuruan ko kayo gumawa ng website, baka kung ano nilagay nyo. Baka ilagay niya, Hallelujah ni Bamboo. Hindi naman Adventist music yun. Pero gusto po munang siguraduhin na mabuti yung ilalagay niyo sa website. So, the word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Ang gusto ko pong ilagay sa mga website, lahat po ng ginagawa ko ng website, kahit yung mga web applications sa AAP, lahat may Bible verse. Bago kayo mag-login, may Bible verse. Pag log out nyo, meron naman siguro. Yung AAP website, basta po may influence ako na kaunti sa paggagawa ng website, isa lang ang number 1 suggestion ko. Lagyan nyo lagi ng Bible verse. Kasi, para saan pa yung website kung wala namang God's Word? Ano yan? Magpapalagay ng mga picture ng mga... So, lagi po dapat ilalagay ang God's Word. Hindi po dapat mawala yan sa ang aking suggestion. Ito po ang suggestion ko. For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, even piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is the discerner of the thoughts and intents of the heart.
It unites believers. Practice thinking of heaven, overcoming by God's power, health message. Last week po, na-download ko yung speech ni Elder Ted Wilson sa ASI. Yun, internet na naman yan. Tapos, pinopromote ni Mark Finley rin yung translation ng Spirit of Prophecy sa iba't ibang languages ng ibang mga union na walang funds para sa pagpa-translate. Tapos, in-sponsor po ng ASI. Tapos, sabi ni Mark Finley, the Spirit of Prophecy unites the church. Sabi ko, bihira yung magsabi ng ganun ah. So, hindi divide the church, Pastor. Oh, sabi ni Mark Finley mismo, the Spirit of Prophecy unites the church. Tapos sabi na iba, bakit Spirit para sa mga Adventist lang yan? Eh, ang dami palang, katulad ng testimony, ang dami nabibinyagan na they read Ellen G. White and then they... So let's go now to a little bit more technical. Strict economy. Ito po, I like this quote. Let all who take up the work in our large cities be careful in this respect. In no place should there be any needless expenditure of money. It is not by outward display that men and women are to learn what is comprehended by present truth. Our workers are to practice strict economy. God forbids all extravagance. Every dollar at our command is to be expended with economy. No great display is to be made. God's money is to be used to carry forward His own work, His own way, the work that He has declared must be done in our world. Gusto ko lang po i-balance ito kasi meron po ka-balance ito sa kabila na ang gawain ng Diyos hindi dapat mumurahin. Dapat our best. Baka kasi ma-misinterpret itong strict economy. And then, not by might, Zechariah 4:6, then he answered and spake unto them, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might nor by power. Nakita po natin yung presyo ng TV kanina. Para talagang imposible. Hindi kaya ng Pastor Orbe lang o ng isang union lang. But, sabi nga ni Pastor Manyes, hindi tayo second. Tayo ang pinakamayaman. Because we serve the richest God. Sabi ni Pastor Manyes, yung NTUC president. Naalala ko rin po yung sa ASI. ASI has 50,000 requests for one-day schools. 50,000 one-day schools. And 100,000 requests for one-day churches. Sabi nila, kahit ang yayaman nitong mga taga-US, kung 100,000 church ang nire-request, para talagang hindi kaya, it should be, God has to help us. Otherwise, we will not finish. God shall supply. So, magandang paalala, Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Yan. For where your treasure is, there will your heart be also. So, yung mga binibigay nating pera sa Hope, sa ministries, sa evangelism, sabi nga nung isang doktor, I want to send my money to heaven. Kasi walang madala sa heaven, Pastor. Yung character lang daw. Pero sabi rin ni Ellen G. White, you can send your money to heaven by giving to the work. I want to send my baggage ahead of me. Ito yung isang mga favorite. All the resources of heaven are at the command of those who are seeking to save the lost. Oh, pag-evangelism pala, lahat ng kapirahan sa buong mundo, hindi lang sa mundo, sa buong kalangitan, are at the command of those who are seeking to save the lost. Angels will help you to reach the most careless and the most hardened. And then one is brought back to God. All heaven is made glad. Seraphs, naalala ko pag nag-evangelism kami nila Pastor Orbe sa AUP. Ang hirap, ang daming hakutin, uulan, maghahakot ulit. Pero pag may nabinyagan na isa, nalimutan, sabi ko dun sa aking boss, Pastor, sabi ko kay Sir General, sa PYC, ang hirap, araw-araw recording. Pero pag may tubog na isa, nabinyag, sabi ko kay Sir General, sulit. Nawala ang pagod namin.
And when one is brought back to God, all heaven is made. Seraphs and cherubs touch their golden harps and sing praises to God and the Lamb for their mercy and loving kindness to the children of men. That's from Christian Service. Pag hindi natin ginawa yung evangelism, if I tell you that if this should hold their peace, the stones would immediately cry out. Sabi pa ng ibang missionary, anong qualification paging missionary? Sabi nila, kahit yung donkey nga eh. Yung donkey. So what is in your hand? God said to Moses, what is in your hand? Moses was very humble. Tungkod lang. So we start with what we have, cellphone. Ano bang text ang sinesend natin? Bible text? Anong music ba ang nasa cellphone natin? Oh. Oh. What music do we have? Meron bang Bible ang cellphone natin? Meron po bang Bible ang cellphone niyo? Kung hindi niyo po alam na may Bible na pwede magkaroon ng Bible yung mga cellphone niyo, i-type niyo po sa Google o kaya kay Pastor, forwardan ko na lang. Pero kung gusto niyo pong magsarili para maturuan niyo rin po yung iba kung paano hanapin sa internet, ang pangalan po ay Go Bible, KJV. Type niyo sa Google, Go KJV Bible for Java. Parang ganyan po. So, i-download nyo. I-bluetooth nyo usually yun sa cellphone nyo. Tapos, pag-click nyo, doon na. Maliit lang po yan, 1.4 MB. So, hindi lampas ng 5 minutes pag, So, doon po, habang naghihintay kayo sa 7-Eleven or naghihintay kayo tumila ang ulan, meron tayong Bible sa cellphone. Tagalog Bible for cellphones, meron din pong Tagalog Bible. eSword for pocket PC, kung meron po kayong mas komplikadong cellphone, pwede nyo lagyan ng eSword. eSword for Tagalog Bible. At saka yung mga computer po natin, meron po bang mga Bible? Wala pa. Oh, dapat lahat ng computer may Bible, lahat ng cellphone may Bible. Tama, Pastor? Dito, mamaya. Dito, Pastor. So, sa internet, kung gusto yung i-download, i-type nyo lang po eSword. E-sword. At saka, meron pa pong maganda doon. Yung eSword, usually yung kasama po nun, KJV 2000, pwede nyo lagyan ng Tagalog. Ewan ko kung may Ilocano, Bible. Tapos meron pong isang add-on doon, ang pangalan, Sharpening the Sword. I-type niyo po sa Google, Sharpening the Sword. Puro po Google alam ko eh. Hindi ko alam yung Sharpening the Sword. Yun po ay mga Adventist publications na plug-in sa eSword. Free po yung eSword. Yung Sharpening the Sword, mga modules. So pag clinic niyo yun sa isang verse, lalabas dito sa kabila kung sa Great Controversy, sinite yung verse na yun. Sa Ministry of Healing, sinite na yung verse na yun. And then din po yung fundamental beliefs. eSword. Ang dami pong language yan. Humanap kayo, Greek, Bisaya, halos lahat ng language sa buong mundo. Yan po yung YM status na sinasabi ko sa inyo ngayon. Pwede nyo ituro dyan yung halimbawa sa YM, sa Yahoo Messenger, o online na lang din naman kayo, lagyan nyo na lang ng status dyan na nakapoint sa Adventist Missions, sa adventist.org. Para yung pagka-online nyo po ay mas sulit. Sa Facebook, yan, napakaraming magagandang question po dyan. Minsan, iniisip ko yung My Life Today, pagpunta po kayo sa E.G. White Estate, meron dun daily devotional. Minsan po, kinakopy and paste ko yun sa mga friends, mga groups sa Facebook. Hindi naman sila susumbat kasi copy and paste. Friendster, Shoutbox. Mamaya po manunod tayo ng kung gaano ka-powerful ang social networking. Email signature. Ang email signature po, napansin niyo po pag naka-receive kayo ng email, minsan dun sa bottom, may nakalagay na advertisement. For example, this email should not be forwarded, o kaya minsan advertisement ng company, ng product. Pwede nyo pong iset yun sa email nyo para lahat ng isi-send nyo na email, may advertisement din ng Hope TV, o kaya ng 3ABN, o kaya ng telephone number ng mission. Ganun. O yung tawag po doon email signature. Kung mahilig kayo mag-email,
magsisend naman lang kayo ng email, dagdagan nyo na ng advertisement ng gawain din sa ilalim. TV channels. Yan, ilagay, buti po dito sa Baguio, may 3ABN daw at saka Hope sa cable. Wala po yung... Baka... Laki yan, bili na mas malaking dish. 3ABN, free to air, Hope TV, waiting rooms. Ito pong waiting rooms, meron pong verse sa Old Testament, sabi, talk about them while you lie down, when you rise up, while you walk, and while you go out, put the words in your doorpost. So, pwede po natin ilagay itong mga mensahe ng Diyos kahit saan. Meron instruction sa Bible naman eh. So sa MP3 player, sino po ang may cellphone na nakaka-play ng MP3? Hindi niyo po alam yung may saksakan ng earphone. Meron na ba kayong Bible King James dyan, na audio Bible? Meron pong King James from Genesis to Revelation, MP3 lahat. So pag nagda-drive po ako ng sasakyan, saksak ko yung cellphone ko dun. Parang 2 gig, pastor, 2 gig. Saksak ko dun, play ko. Sabi ko, saan na ba ako? Ngayon po, nasa Jeremiah 50 na ako. So pag meron opportunity mag-drive, lalo na pag nag-iisa ako, plug ko yan, turn ko yung radyo, ay yung sound system ng sasakyan, tapos magda-drive ako ng napakabagal. Pastor, 40 kilometers per hour. Bakit? Para marami ako marinig bago ako makarating. So, hindi ka naman makatulog dun kasi nagda-drive ka. So, napakaganda niyo po niyang MP3, audio Bible. Sa internet po, ang address po na kung saan ko yan nakita ay mp3bible.ca. Nandun po lahat yung King James na MP3. Dinownload ko lahat, tapos kinokopya ko sa lahat ng mga friends ko. Kung gusto niyo po, may kopya rin ako dito para hindi nyo na, kasi ilang linggo rin pong download yun kasi marami. So lahat ng computer dapat may eSword, dapat may King James, MP3, lahat ng cellphone may... At nung isa-isang linggo lang po, may nakatagpuan din akong Ellen G. White na pang cellphone. Kaya lang ang laki-laki. Pag binabasa mo yung lahat ng Ellen G. White sa maliit na screen, ang hirap pala, daming page down, page down, page down. So may eSword, E.G. White Writing CD. Napakaganda po niyan, mura na lang. Usually, pag kailangan ko ng mga E.G. White CDs na pinapamigay or binebenta, wala akong makita dito sa sa mga LE. Wala rin ako makita sa SSD. Wala rin ako makita sa E.G. White Estate sa Ayas. So sa Canada pa ako mag-order. Buti na lang yung mga kaibigan natin sa Canada. Sabi kung less than $100, libre lang. So humihingi na lang ako sa mga ka-classmate ko. Yung mga kamag-anak, pag nagpadala ng $20, E.G. White writing, it's really worth it. Lahat ng writing sa Ellen G. White andyan. And then websites. Ganito po yung internet. Nagtataka po ba kayo sa Google o kaya sa Yahoo? Sabi niya, pag nag-type kayo ng banana, sabi niya, siguro tsatsambahan natin, 10 out of 3 million pages talking about banana. Nagtataka po ba kayo kung paano niya naisip kung sinong top 10? Yan, ang tawag po dyan ay page rank. Sa million na websites about banana, paano ng Google dinicide kung sino ilalagay sa first page? Yan po ay mahalaga. Ang tawag po dyan ay search engine optimization. Mahalaga po ito kasi pag nag-type sila ng Christian Church sa Baguio, sana mas maganda kung nandun tayo sa top 10. Paano natin malalaman yan? Dapat natin malaman kung paano ng Google nirarank yung mga websites. Usually po dyan, ang number 1, ang isa po sa factors kung gaano kasikat ang website natin sa Google, kung gaano karami ang link papunta sa atin. Alam niyo naman po yung link, yung blue, na pag pinindot niyo, pupunta sa ibang website. Kung may website po tayo, halimbawa, Baguio SDA Church, kaya NPN,
Baguio Adventist, kung ano man yung website. Kung halimbawa po merong 100 na tayong kaibigan na mga gumagawa rin ng website, sabihin nyo sa kanila, lagyan nyo naman ng link papunta sa website ko yung website nyo. So pag meron pong 100 na link papunta sa website nyo, mas sikat ka. So pag nag-type kayo ng honda.com sa Google, ang lumalabas yung pag nag-type kayo ng Honda, ang lumalabas yung honda.com mismo. Kasi napakaraming link, siya ang pinakamaraming link papunta sa Honda. So mas maraming link papunta sa website nyo, mas promoted kayo sa Google. Hindi kayo nasa page 100 o page 200. Wala naman nag-click doon sa page 200. Usually page 1 or page 5, hanggang doon lang ang tingin. Ang isa pa pong way na ma-promote ang website nyo, kung gagawa kayo ng website, ay yung URL po. Halimbawa, yung sample natin kanina, pag nag-type kayo ng Honda, kung sinong URL ang may Honda sa pangalan, halimbawa honda.com, malaki ang points nun, malaking factor yun. Kaysa naman nag-type lang kayo ng gawa ng kayong article din sa isang blog. Halimbawa, winwinblog.com. Meron akong article na tinype ko yung Honda kong motorsiklo nasira. Yun po, yung page na yun, nandoon siguro sa page 1,000. Kasi wala namang Honda dun sa URL. Blog ang nakalagay. Winelfred Pasamba Blogspot. Wala namang Honda dun. Hindi naman yan tungkol sa Honda. Pero kung may Honda mismo dun sa URL, lalong-lalo na po sa domain name, sasabihin ng Google, itong website na to, seryoso to sa Honda. Kasi binili nila yung pangalan na honda.com. Ibig sabihin, malamang Honda nga yung hinahanap. So, yun po ang tawag dun ay search engine optimization. Number 1, ilagay ang keywords sa pangalan. Number 2, humanap kayo ng maraming kaibigan na may website at sabihin nyo, ilagay yung link papunta sa website nyo. O kaya gumawa kayo ng maraming website, gawa kayo mga link papunta sa sarili nyo website. Examples po ng mga favorite websites ko, gycweb.org. Ito po ang napakaganda. Lahat ng pinakamagaling ng mga speaker sa US, in-invite ng mga kabataan na mag-conference. Ang tawag ay Generation of Youth for Christ. Tapos ang maganda po, meron tinatawag na Audioverse. Yung mga tao po nila, nirecord nila lahat. Sila Mark Finley, sila Doug Batchelor, sila lahat ng maisip nyo ng magaling na speaker. Nirecord nila lahat yung messages. In-upload nila lahat sa gycweb.org saka sa audioverse.org. Tapos, libre. MP3. Lahat ng sermon nila about Revelation, Daniel, stewardship, andun lahat. So, madadownload ng buong mundo yung ginawa nilang conference. Yung effort nila na weekend lang, ang effect nun, buong world nagda-download, tapos nag-organize ng sarili nilang mga conferences. So, yung pinaghirapan po natin na, halimbawa, si Pastor Orben nag-seminar sa LMS. Pag binidyo po yun, tapos nilagay natin sa YouTube, parang yung effect nun, tuloy-tuloy pa. Halimbawa, may mga hindi naka-attend, gusto nilang malaman, pwede nilang makita sa internet. rightlytrained.org, dito ko po na-download yung evangelism tutorial ni Mark Finley. Kung pipili kayo ng teacher sa evangelism, sino pipiliin nyo? Mark Finley. Naggawa po siya ng seminar, 24 lectures sa Australia, parang klase ng Dinownload po namin, napakarami kong natutunan. Meron din po Discovery 08, ito po yung favorite kong i-distribute kasi wala pa akong nadala ngayon. Siguro po, padalan ko si Pastor pagpunta kayo dun sa yun po, maganda po yun. Ipahanap nila lang Pastor. Napakaganda po nito at saka ginawa po nila na freely downloadable. So, kiklik nyo lang dun, download nyo at sabi ko pwede pa lang ma-download Ibig sabihin, interesado sila na talagang padamihin. So, dinownload ko lahat, like sa DVD. So, ganyan po ang kaganda ng internet. Yung ginawa nila dun, pwede natin makita dito sa ating third world country. Yung mga ginawa naman po namin sa AUP nila, Pastor Orben, nandyan din po dito rin po nanggaling. Dito nila nakuha yung kay Isagani. At saka po, ang isa pang benefit ng internet, pwede natin mabasa yung mga church guidelines. Guidelines about kung ano-ano.
Iba pong usapan yun. GC, for example, GC guidelines for SDA Church websites. Ito po ay pag-uusapan natin later kasi kailangan natin malaman din kung anong concerns ng GC. So technology helps us to reach more in less time and with less resources. Halimbawa, pag naglagay tayo sa internet, ilan ang nakakonect sa internet? Milyon, billion na tao. Sa Facebook pa lang, 500 million. Technology helps us reach more in less time. Same with TV and radio and with less resources. Ito po, minsan pumunta ako sa bahay ng boss ko. Meron siyang TV ang laki-laki. 46 inch. Hindi naman ganun kayaman yung boss ko kasi. Bumili lang siya ng camera, tapos nanalo siya sa raffle. So yung worth ng TV niya, nasa 260,000. Yung Sony na 3D. Pag nagsalamin ka, parang may isda. Gulundag sa'yo. Tapos sabi niya, Sir General, may internet yan, may wifi. May wifi. Sige, subukan nga. Tapos minsan naalala ko, meron nga pala akong YouTube channel. Nandun si Pastor Orbe. Marami siyang, doon. Punta ako. Sabi, Sir General, panood akong TV. Nagising siya. Anong gusto mong panoorin? YouTube. Tinype ko yung Winelfred Pasamba dun sa YouTube. Lumabas dun, yung mga palabas. Sabi ko, ang saya. Kasi, nag-upload lang ako sa YouTube. Ngayon, may TV channel na ako, Pastor. kung yung TV, yung mga bagong TV may wifi, may YouTube. I-type niyo yung YouTube ID niyo doon. Lalabas doon yung mga palabas sa PIC. Sabi ko, wala akong TV station, pero nung sinut-shoot ko ng mura kong camera na 4,000 lang. Lumalabas sa TV ang ganda-ganda. So parang reachable na lang. At hindi lang yung pastor dito lang sa Pilipinas. Yung mga tao sa US, lalo na yung mabibilis ang connection, pwede nila lang makita yun. So yung buong world, nasa YouTube. Sabi nga nung isa, kung makikita nyo po ang investment ng Google, binili ng Google yung YouTube. I think, hindi ako nagkamali, $500 billion. Sabi kinakantahan ni Bill Gates, hindi naman ibig sabihin sikat ka. Marami kang kumikita. Ang ibig sabihin ni Bill Gates, yung YouTube. Kasi hindi kumikita ang YouTube. Hindi pa, yung binili ng Google. Kasi ang liliit ng ads. Pero number 1 sila sa video. Number 2, search engine sila. So pag ang tao sa internet may hinahanap, pupunta sila sa Google, number 1 option. Kung wala sa Google, pupunta sa YouTube. Ano ba? Paano mag-ayos ng projector? Paano bumukas ng iPhone? Saan ka pupunta? Sa YouTube. Kasi may instruction doon kung aling tornilyo ang tatanggalin, kung alin ang pipilitin, kung alin ang susunugin. So, sa kasikatan po nila, makikita nyo na yung investment ng Google, pupunta sa video, pwede nyo rin kung siguro may clue na the future in the internet is about video. Kasi doon nag-i-invest yung Google. Saka po ini-encourage talaga, personally, ini-encourage namin yung Tagalog sermons, kung may Ilocano, Bicol sermons, and I have their dialect, put them in YouTube. Ito po, may analysis akong konti, Pastor. Yung YouTube kasi po, ina-advertise ko yung YouTube, hindi dahil pinabayaran ako o ano. Kasi sila po sa pag-aaral namin sa computer science, meron kami dinidiscuss na scalability. Ilang thousands of visitors ang kayang i-serve ng website mo kung bigla nilang mapagbalita na meron kang sinasabi about 666. Ang pinakamagandang technical architecture po niyan sa network, sa buong mundo, ay yung YouTube. Kasi pag nag-a-announce si Obama ng speech niya, alam mo may nangyari, saan nila ina-upload? Sa YouTube. Pag lahat ng Amerikano nanood ng Obama speech, kayang-kaya ng YouTube i-serve. Milyon at the same time. So, hindi man po natin na-imagine kung paano magagamit ng Holy Spirit. Pero pag maraming na-impress, maraming na-impress ang Holy Spirit na manood bigla ng Mark Finley, tapos may Mark Finley na tayo sa YouTube, kayang-kaya ng YouTube kasi yung pag nag-set up tayo ng sariling server pa kaya lagyan natin sa Vimeo. Pag dumami talaga yan, ang scalability, ang libre, Pastor. Punta lang kayo sa YouTube, create account. Tapos may mga questions sila dun. Usually po, 15 minutes lang yung i-allow sa inyo. Pero ako, hindi ko alam kung ba't binigyan ako ng unlimited. Tinignan ko,
Sabi ko, bakit kaya? Hindi lang pala ako, pati yung ibang mga, yung Hope Video, yung mga makaibang ko, nagkaroon na unlimited. Yung pala, pag ang i-upload nyo ay walang mga copyright, infringement. Ibig sabihin, yung mga, kaya po ako, pag nagbibideo ako ng sermon, hindi ko sinasama yung special number at saka yung inspiration. Kasi, nare-recognize ng YouTube na may song. Tapos, ima-match na lahat yung song, yung mga notes, hindi ko alam kung anong, paano nila ginawa. Ima-match nila lahat sa songs ng Sony, BMG, saka lahat ng mga record labels. Tapos, meron po sila ng tinatawag na song ID, tune ID, acoustic ID. Pag nag-match yung, halimbawa, song ni gantong artista na religious, nag-match dun sa Sony, may kantong song. Sabi ng YouTube, wala kang copyright, ano yan, you are not allowed to use, tatanggalin nila yung audio. Yung video, wala ng audio. Kaya pinuputol ko lagi yung special number kasi kahit yung mga nasa email, minsan, nagkakaroon ng view copyright info. Buti na lang, most of the time, public domain na yung kanta. Sabi, your video match third-party copyright holder. Pag nakalagay dun, what do I have to do? Nothing. Buti na lang, nothing. So, ini-encourage ko namin lahat, halos, kasi mas marami pong, ang YouTube po, napakaraming tao. Ngayon, at napakarami rin kalokohan dyan. Napakaraming low quality na content na hindi naman useful sa ating mission sa church. Pero, kung maglalagay din po tayo dyan, mas marami tayong Adventist channels, kahit tig-isa tayo lahat ng Adventist channels sa YouTube, kahit pare-pareho yung i-upload natin, mga sermon, mas malaki yung chance na dun sila malalanding sa channel na may Adventist message. Yung mga virus. Virus? Sa YouTube, Pastor? Sa mga email sa kana. Yun, Pastor, pag in-email nyo, halimbawa sa Yahoo, virus naman ang problem. Pag meron kayong file na may virus, i-email nyo sa sarili nyo. Pagbalik yun, wala nang virus yun. Kasi ini-scan, di ba? Yun eh. Ibalik mo sa'yo. I-send mo lang sa sarili nyo, Pastor. I-scan yun, pagbalik yun, wala na. Ang maganda pa nun, nakasave dun sa Yahoo. Pag nasira yung computer nyo, ninakaw yung computer nyo, nasunog yung bahay nyo, nasaan yung thesis nyo, yung dissertation? Nandun sa email. Di ba? So, maganda pong idea yun. Yung mga napakahalaga ng document, i-email nyo sa sarili nyo. Para kahit nakawin yung computer nyo, mawala yung laptop nyo, maganda po yan. Common sense po yan, hindi yan paranoia. Pwede magtanong muna. Yes, Pastor. Kami hindi marunong masyado sa YouTube. Hindi namin maintindihan yung sinasabi ng YouTube. Okay lang po. Ini-expect ko po yung question na yan. Napakaganda pong question, comment. Pero at least po, kung hindi man natin makover lahat ngayon kasi napakaliit po ng time, kung may nabalitaan po kayo mga church members nyo na mahilig sa ganito, pwede nyo silang i-encourage. Kahit hindi kayo marunong, sige lang, i-upload mo yung sermon ko, yung devotional ko dyan sa YouTube. So, dumami ang Adventist messages sa internet. At saka po yung YouTube. Alam ko lang, last ka namin nag-seminar dito sa MTN, yung signal ng pag umulan, bumabagal yung... Pero po dun sa mga countries, dito po sa Pilipinas, medyo mahirap mag-YouTube. Sa Globe, sa Smart, lalo na pag gising lahat yung mga tao. Pag alas 3 siguro ng umaga, mabilis. Pero, dapat tulog tayo nun kasi kailangan natin makompleto yung 8 hours a day na tulog, di ba, Pastor? Pero, darating po ang panahon, bibilis lahat ng internet, hindi natin alam kung paano, pero papunta na po yan dyan eh. Sabi ni Pastor, hindi na pwede talikuran. So, technology for evangelism, giving away DVDs. Si Martin Lee po pumunta sa NBC. Sabi niya, hindi man kayo marunong mag-sermon, itong evangelism na to, nagbigay lang kayo ng DVD sa kapitbahay niyo, nanood kayo. Okay na yan. Online registration, ito po pinapadagdag ni Sir Nerio. Paano daw po mag-set up ng online registration? Napakaganda po nito kasi hindi nyo kailangan ng permit sa NTC. So, hindi nyo kailangan ng frequency. Ang kailangan nyo lang po, isang computer at isang internet connection. Ganito po yung ginagawa namin sa AUP. Meron po silang computer na nagpi-play ng mga sermons, mga Bible, Proverbs, yung mga MP3, nilagyan na lang music. Tapos mga GYC, sermons, saka kung ano-ano pang programs. So meron po silang playlist manager.
Tapos minsan yung station ID nila. Tapos yung output ng computer na yun, ipapassembly po natin, papunta sa transmitter. Meron pong transmitter yung AEP na 5 watts ata, dun sa campus lang. Tapos yung isa po nun, in-split namin, papunta sa computer. Naka-in siya sa isang computer, yung computer na yun, nagra-run siya ng ng Hayag. Yung Hayag website, nakita kasi ni Noli nung kaibigan kong nag-work sa recording studio. Sa Hayag website, nandun yung mga Bicol station. So doon siya nakikinig ng mga Bicol station kasi nainis niya yung Bicol na language. Sabi niya, maglagay din kaya ako dito. Naglagay din siya doon. Magbibisit ka lang sa Hayag website, gawa kayo ng account, tapos sabihin mo, magta-transmit ka, tatanungin niya kung saang sound card nakasaksak. Tapos kung ano yung pumapasok sa sound card niyo, yun na itatransmit niya sa internet. So pag bibigyan ka niya ng URL, yung internet address, tapos pag nilagay niyo, sinunod mo yun sa mga kaibigan mo, kahit nasa US sila, maririnig niya yung tunog ng computer mo. So basta lang naka-on yung, kaya lang, yun nga lang, naka-on lang yung computer mo at saka naka-on din yung internet mo 24 hours. So, ganun po, ang ginagawa ng iba, kinakabit lang sa radyo, tapos kinakabit sa computer, tapos naka-on, pwede kang makinig ng local radio station dun sa ibang bansa. So, pwede rin natin gawin yun kasi ang kailangan mo lang pala, wire at saka computer at saka internet. Yung internet, total, unlimited naman na yan. Kaya lang, medyo yung kuryente, yung computer kasi kailangan naka-on po. Online TV station, examples niyan po ay yung 3ABN, pwede natin panoorin sa internet. Kaya lang, minsan napuputol dahil sa connection problems. Pero in the future po, siguro pag nag-4G o pag lumaki na actually, yung PLDT at saka yung malalaking telecom company, may sarili ng fiber optic papunta sa US. So, hindi ko alam, i-open lang nila yan pag the market forces allow it to open, yung kompetensya sa Pilipinas, pag inopen nila yung mga bandwidth natin, makakanood na tayo lahat ng TV stations. Online, pwede kayo manood ng LLBN, Hope na Spanish, Hope na... Ang isa pong example ng online TV station, yung ginawa nila sa GYC last year, ang ginamit po nila ay, nalimutan ko yung pangalan. Pero ang principle niyan po, halimbawa may camera, yung 3ABN ng mga camera, nandyan sila lahat. Tapos yung final na out ng video switcher, nakabit nila sa computer na merong CDR King video in. Kabit nila yan dyan. Tapos punta sila dun sa, halimbawa sa Hayag. Yung Hayag po kasi TV station din yun, hayag.com. Nakabit nila yan dyan, tapos sasabihin nila, ito yung video pumapasok dito sa port na to. Itatransmit ngayon yan ng local client papunta dun sa internet. Tapos yung video ng local, pagpunta dun sa internet, yung mga server nila dun, i-replicate nila yon. Kasi kung galing sa computer, alam mo may 100 na nanonood sa inyo sa internet, kung galing lahat sa computer nyo, makaklag yung daanan. Yung upload bandwidth nyo, upload po kasi yan. Pero kung isa lang yung papunta sa internet, tapos yung servers nila dun magkoconnect yung mga clients nyo, pwedeng marami. Ganun po yung ginagawa ng CLC pag meron sila minsan yung AGNT na live. So may mga, sabi nila, may mga minsan may 100 na nanonood na live. Yes, Wala sir. kaming talent dyan sa ano na yan, yung DVD na yan. Meron sa iyo, di ba, pag wala kang ginagawa, pwede maggawa ka na para, DVD, Pastor? oo, yung mga tweet natin na may pamigay sa mga district para i-produce, para ibigay sa mga tao. Paradala nyo lang po dun sa anak nyo. Okay, good. Kasi, yun nga, sabi, pag wala pong ginagawa. Pag wala nila, iyan mo yan, para may bigay natin sa mga district. Kasi maganda yung mga DVDs na yan, pag may pakita sa mga kapitbahay natin. Opo. Kasi sa iba kasi, siyempre, maraming online internet eh. Oo, tama yan. Oo, maraming pero yung DVD na yan. pwede- Makarating. Kasi magaling ka sa mga naghahanap ng mga ganyan eh. Oo. Kasi sabi mo dito, parang hindi pa namin napuntahan yan sa kabila, hanggang sa email lang, sa Facebook, ano lang. Yun po, marami rin po nga. Sa'yo, Google na yan, at saka, Kaya po maganda makipagkwentuhan sa mga iba. Actually po itong mga nilecture ko, nakuha ko rin ito sa mga kaibigan ko. Yung kapatid ko po, sabi ko, mayroon daw ganito sa internet Sabi ko, oo nga, na-download ko na ngayon eh. Sabi ko, parang yung kapatid ko, yung head ng computer science department, lahat ata ng Adventist material sa internet, nandun na sa computer niya. Kasi, pag may, sabi ko, mayroon ganito. Oo, nandun yun sa computer ko. Oh,
Napanood niya na pala yun, matagal na. Yan. Saan tayo kukuha ng pangbili ng DVD, Pastor? Yan ang problema. Turuan mo kami. Behold, the heaven and the heaven of heavens is the Lord's, say God, and the earth also, with all that therein is. Tayo daw po ay mga stewards. Sabi po nung kaibigan ko, buti ka, nagdi-DVD ministry ka, marami kang pera kasi. Para yan sa mga taong maraming pera. Sabi ko, magkano ba DVD? Meron po bang CDR King dito? Magkano ba DVD? Ano? 7 peso. Sino bang walang 7 peso? Oh. Ibig sabihin, kung may 7 peso lang po kayo, bigay niyo, Pastor. Lagay niyo kung anong gusto niyo ilagay. Dalhin na anak niya sa AAP. Lalagay ko dun. Balik niyan dito. Yung 7 peso niyo, pwede niyo na ipamigay. Bukas ulit. So, kung 7 peso everyday, uliktahin niyo na lang para binaburn ko naman po ng libre kahit na marami na akong nasira, Pastor, na burner. Kasi po yung writer, pwede nyo rin po kayo, ini-encourage ko rin po kayo na gawin yung ginagawa ko. Kasi kung dapat talaga dumami yung nagka-copy ng mga sermons. Kasi para dumami na talaga yung ma-flood ba yung Pilipinas ng Adventist message. So kung meron na kayong writer, magkano ba ang writer ngayon? 890 peso. Siguro, mag-write kayo ng, tapos ang DVD, 9 peso sa CDR King. May computer, lahat naman ata kayo may computer. Usually may writer din yan. So pag-write nyo, pag-copy nyo ng yun, bigay nyo na. Testingin nyo muna sa DVD player. Usually po, yung mga writer, mayroon din yung limitation. Sa office ko, mayroon mga 6 na nasira. Ang estimate ko po, ang isang writer, usually kaya niya mag-write ng mga 200 na DVD. Bago siya, hindi naman siya nagsasabi na sira na siya eh. Basta write lang siya ng write. Pero pag play niya yung ni-write niya, hindi na nag-play. So kailangan nyo rin po i-test. Siguro every 5 na write nyo, subukan nyo sa DVD player kung gumagana pa. Kung hindi na gumagana, subukan nyo ulit. Pag hindi na gumagana, subukan nyo ulit. Pag hindi na ulit gumagana, pag nakatatlo kayo, retire na yun. Retire na yun. Oo. Pero kung may warranty po yun, kung mabilis kayo magsulat, mag-replicate. Kung naubos nyo yung lifetime yun before 1 year, pwede nyo isauli sa tindahan. Sabihin nyo, sira na eh. Kasi may warranty 1 year. Sira na. Pagbalik nyo sa tindahan, sira na. Subukan siguro nila, sira nga. May warranty. Kaya bilisan nyo na para mapakinabangan niya yung warranty. So ito po isa pang comfort. He raised up the poor out of the dust. Kung ako po ang Diyos, kung ako lang ang Diyos. Tapos nakita ko yung isa, yung 7 pesos niya, ibinigay niya sa DVD. Ibigyan ko pa siya ng maraming 7 pesos. Di ba? Because yung... Pastor. Kung ilan lang yung DVD mabili mo, di yun lang din yung padala niya kay Pastor para maparami natin yung message. He raised up the poor out of the dust and lifted up the beggar from the dunghill to set them among princes and to make them inherit the throne of glory, for the pillars of the earth are the Lord's, and He has set the world upon them. So, mayaman po ang Diyos. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Sinerch ko po ito sa Sa Google. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Napakarami pala niyan sa Bible. At naalala ko sa aming high school Bible teacher, pag inulit daw yun sa Bible, ibig sabihin mas importante. So, mas maraming beses inulit, mas importante daw. Kasi inulit para hindi mo kalampasan. Sinerch ko itong, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Napakarami pala niya sa Psalms. Ito, lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust doth corrupt. So yung pera, ibili nyo na ng DVD. Where the thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven. So yung mga coins na piso, gusto nyo ma-convert yan sa ginto. Sa langit daw, yung piso daw po, yung dollar, baka mawalan niya ng value dahil sa economy problems. Pero yung ginto pa rin yun. Pero sa langit, ang ginto, yung daanan.
So, gusto nyo maging ginto yung inyong coins, 20 peso. Pastor. Ipadala na yung inyong coins sa langit para pagdating nyo doon, mandun na yung ginto nyo. Tama ba, Pastor? Ito po yung favorite text ko. Sa sobrang kagustuhan ko nito, dinikit ko ito sa lahat ng sasakyan ko. Yung luma kong kotse at saka yung luma kong van. Malaki po yan. Behold! Yung sticker po. Yung sticker po, 100 peso ng paggawa ko. Sabi ko, pakiprint nga ito ng ganito kahaba. Sinukat ko yung likod ng ganito. Nakalagay, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. So pag may natatalikuran ako mga tao, parang Adventist yun. Kasi may, I will come quickly. Siguro Adventist mayari niyan. Every deed of righteousness will be immortalized. Pag nagbigay kayo ng DVD, pag naglagay kayo ng YN status nyo na inspirational or maglilig sa Adventist message, nakalista yan sa langit. Si Brother Ganto, namigay ng DVD. Nakasunod yun. Every deed of righteousness will be immortalized. Hindi naka-erase, Pastor. Hindi na-erase. Hindi katulad sa accounting natin din sa lupa. Pagka 5 years, sinusunog yung papel. Sa langit. Immortalized. Hindi ma-erase. Hindi yan ma-delete ng virus. Pastor. Kahit mawala yung Google, mawala. Nandun pa rin sa langit yan. Every deed of righteousness will be immortalized. Although the doer may not feel that he has done anything worthy of notice. So kahit, maganda pa sir. Favorite ko rin ito eh. Christian Service, page 257-52. Ito. Copy and paste ministry rin to. Riches can be sent to heaven and in advance. Dati narinig ko lang ito sa isang speaker. Pero nung nabasa ko mismo, totoo. Christ points out the ways in which those who have worldly riches, yung ating mga 7 pesos, 9 pesos, and yet are not rich toward God, may secure the true riches. He says, sell that you have and give alms and lay up treasure in heaven. Yung alms, meron po ba kayong, ito pong alms. Nainggit ako dun sa aking isang kaibigan. Sabi niya, pag birthday ko, sabi ko, anong gawin mo pag birthday mo? Pupunta po kami sa Pasay, magpapakain po kami ng street children. Oo, maganda yun. Nasa writing ka lang, Ellen G. White yun. Tingnan ko, birthday. Ganun nga. Pag birthday nyo pala, hindi yung papakainin nyo yung mayaman. Pakainin nyo yung hindi kayang reciprocate. So, birthday ako. Wala akong makitang street children ng birthday ko, Pastor. Walang street children. Sabi ko, next year na lang. Hindi ko naman kasalanan yun. Wala akong makitang street children eh. Next year, birthday ulit ako. Sabi ko sa mga friends ko, tulungan niyo ako, baka mahanap ng street children. Wala rin ako makitang street children. Sabi ko, grabe naman to. Baka hindi ako mapakali. Wala, Pastor. Sa Balibago, sa Alabang, sa Dasmariñas, wala akong makita. Sabi ko, ganito na lang. Baka next year, wala ulit ako makita. Araw-araw na lang, magdadala ako ng Skyflakes. Dun sa sasakyan ko sa likod. Pag may nakita ako, nanglilimos, okay. Oh, everyday birthday ko, Pastor. Kasi sa birthday ko wala sila eh. Di araw-araw na lang ako mag-celebrate ng birthday. Di araw-araw din ako masaya. So, lagi po tayo may saksak na biscuit dun sa ilalim. Kasi pag binigyan natin ng pera, baka pabili pa ng sigarilyo o kaya ano. So, pag minsan, yung parking boy, sir, pang nigarilyo. Ito na lang, baka masama yung paninigarilyo sa magkakaano ka. Yan, ito na lang, para hindi mo na mismanage. Saka maging curse pa yung pera, binigyan mo, binis ng sigarilyo, nagkalang cancer. Kung biscuit yun, okay. Sell ye that ye have and give alms and lay up treasure in heaven. The remedy, he proposes to the wealthy. Oh, wealthy proposal. Pag yung mga mahilig sa pera, pag nakarinig ng proposal, ito ng Diyos sa atin. At siyempre, hindi ito malulugi. Is a transfer of their affections from earthly riches to eternal inheritance. Yan, transfer.
by investing their means in the cause of God. Oh, Hope Channel, Gateway 45, DVD, literature ministry, radio, by investing their means in the cause of God to aid in the salvation of souls, and by blessing the needy with their means, they become rich in good works and are laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may hold on eternal life. Copy and paste yan, Pastor. Hindi ko yan comments. This will prove a safe investment, but many show by their works that they dare not trust in the bank of heaven. Bangko pala yung heaven, Pastor. Hindi yan nalulugi na bank katulad ng PhilAm Life na yung insurance natin din. Meron pang, yung isa naming kaibigan, naglagay ng 11 million peso dun sa isang rural bank sa Alabang. Nalugi. 11 million. Nagdadrive siya sa Tagaytay. Hindi niya alam kung saan ang direksyon niya. Nagdrive lang siya, Pastor, kasi lugi. Wala na yung bank. Kung gusto niya, wala na. Kaya nung present ng kaibigan ko yung sa ginagawa sa vlog niya, buti pa, bumili lang tayo ng studio. Yung mga camera. Kaysa, nalugi yung bangko, wala na. Hindi ko naman po kasi tinatakot, pero yun nangyari sa kanya eh. Pero may paperwork na parang may ginawa sila. This will prove a safe investment, but many show by the works that they dare not trust in the bank of heaven. They choose to trust their means in the earth rather than send it before them in heaven. Send it before them. Kaya pala yung doctor na sinasabi, I'm going to heaven, I want to send my baggage ahead of you. Totoo pa rin yung sinasabi niya, send it before them to heaven. Yung mga baggage mo, pwede mo ipadala sa langit. Itulong mo sa gawain at saka sa mahirap. Di may mas maganda na tayong business, Pastor. Hindi ito malulugi. That their hearts may be upon their heavenly treasure. Chapter 39 yun ng yan, yung sa Bible, charge them that are rich in this world that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy, that they do good, and they that be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. That's the counterpart. Yan, sa mga layman na katulad ko, kung meron kayong naisip, ito po ang isang sukatan ko. Pag merong pinupropose ang isang tao, pero hindi siya ready maggastos dun sa kanyang iniisip, sabi, hindi totoo yan. Kasi hindi siya kumbinsido eh. Pero kung ang tao gumagastos ng sarili niyang pera dun sa iniisip niya, totoo yan. Kasi masukat mo eh. Where your money is, there will where your heart is. Katulad po ni Paul na gumagawa ng tent, meron pong ako nakilala din sa may silang. Sabi ko, paano po kayo nabubuhay? Nagtapos kayo ng theology, ang asawa niyo nagtapos ng architecture, pero hindi na nagtatrabaho. Ano pong kinabubuhay niyo at puro ministry ang ginagawa niyo? Crusade dito, plant ng church dito, plant ng church dun. Sabi niya, meron po kayong mga apartment. Sabi ko, para kayong si Paul. Hindi tent ang binibenta, kundi apartment. God will accept the wholehearted service, and He Himself will make up the deficiency. Kung iisang DVD, kung kalahating DVD ng pastor, ang magdadagdag dyan ay ang Diyos. Sabi niyan eh, God will make up the deficiencies. Every deed of righteousness will be immortalized. Yan, kanina. To everyone who offers himself to the Lord for the whole service, ito yung malaking sikreto na, napaka-powerful na sikreto. To everyone who offers himself to the Lord for service, withholding nothing, is given power for the attainment of measureless results. Measureless results. Pag 100% ng attention mo, ng pera mo, ng lahat ng meron ka, binigay mo na sa Diyos. Bibigyan ka ng Diyos ng hindi masukat-sukat na result. Yan ay sabi sa Christian Service, page 257.6, paragraph 6. When we labor diligently for the salvation of our fellow men,
God will prosper our very effort. Thank you po. And the Lord has a place for everyone in His great plan. Talents that are not needed are not bestowed. Supposing that a talent is small, sir, kung hindi man kayo marunong mag-YouTube, basta kung ano lang yung naintindihan nyo, sabi dito po, yun lang, gamitin nyo. Okay lang, you will not be held responsible for anything that is not within your control. Pero yung naintindihan nyo po, God has placed a place for it, and that one talent, if faithfully used, God will do the very work God designs it should do. As the will of man cooperates with the will of God, it becomes omnipotent. Grabe. Gaano ba kalakas ang Diyos? Huh? Whatever is to be done at His command may be accomplished in His strength, and all His biddings are enablings. And walang kapalpakan itong ating trabaho, Pastor Orbe. When we give ourselves wholly to God and in our work, follow His directions, He makes Himself responsible for its accomplishment. He would not have us conjecture as to the success of our honest endeavors. Not once should we even think of failure. Pag gawain ng Diyos, walang failure. We are to cooperate with one who knows no failure. In proportion to the enthusiasm. Kaya pag pinapanood ko si Pastor Orbit, alam niyo po, matagal pa na po si Pastor Orbit friend. Nagtataka lang po kami kung saan niya kinukuha yung kanyang lakas ng boses pag nasa harap. Sabi po namin, Pastor ni Mark, ang lakas ng boses ni Pastor Orbit pag nag-preach siya. Sabi ko, kasi galing sa Diyos yata yung enthusiasm. In proportion to the enthusiasm and perseverance with which the work is carried forward will be the success given. The Lord is disappointed when His people place a low estimate upon themselves. He desires His chosen heritage to value themselves according to the price He has placed upon them. God wanted them, else He would not have sent His Son on such an expensive errand. Mahal ba yung Hope TV? Hindi. Ang Diyos mismo ang bumaba. He has a use of them, and He is well pleased when they make the very highest demands upon Him, that they may glorify His name. They may expect large things if they have faith in His promises. Every sacrifice that is made in His ministry will be recompensed according to exceeding riches. Oh, yung mga DVD nyong binibili para sa mga kapitbahay nyong hindi Adventist, nakalista po yan sa langit, at ang Diyos na ating kausap, hindi tayo nilulugi. Sabi ni Ellen G. White sa Design of Ages, every sacrifice that is made in His ministry will be recompensed according to the exceeding riches in His grace. Our reward for working with Christ in this world is greater power and wider privilege of working with Him in the world to come. Minsan yung mga friends namin, sabi namin, nakakapagod mag-camera at saka mag-revival at saka sabi namin, hindi na to event, lifestyle na to. He who has appointed every man his work according to his ability. So if in Facebook you have only 200 friends, kung yun lang yung friends mo, just do everything you can do with it. To every man his work according to his ability will never let the faithful performance of duty go unrewarded. Every act of loyalty and faith will be crowned with special tokens of God's favor and approbation. Meron pa akong isang kwento. Nanonood po ako ng Amazing Facts. Sermon ni Pastor Doug Batchelor. Sabi ko, napakaganda ng Adventist message. Napakaganda talaga. Lahat ng mga nasasalubong kong mayayaman sa alabang, lahat ng nasasalubong kong mga tao sa street, dapat talaga marinig nila ito. Kasi life and death message ang Adventist message. We have the most logical message. The best message. Lahat talaga ng tao sa Pilipinas, sa kabuong sa mundo. Sabi ko, Our Father, sabi ko, please, sabi ko, if it is your will, make me instrumental in bringing Amazing Facts to the Philippines. Yun ang panalangin. Nakaupo lang ako dun sa room ko. Mamaya, after 1 hour, tumawag yung aking mga kaibigan sa TV. Sir Vin, pwede bang may Amazing Facts event kasi sa Mindanao, sa Davao, with Davao Mission.
isi-shoot namin ito sa Erwin. Tapos ilalagay namin ito sa computer namin. Tapos pwede bang i-download mo to dyan sa AUP every night? Tapos pagka umaga, pagkatapos mo mag-download, dalhin mo dun sa TV station? Sabi ko, siyempre, di ba? Gawain yan eh. Kahit pa 200 everyday ang crudo ko papunta sa TV station. Siyempre, sabi ko, siyempre. Ano ito, Sir Win? Hindi lang to isang gabi o isang linggo. 5 weeks to. Sabi ko, sige, okay yan. So, naisip-isip ko. Panalangin ko pa lang na maging instrumental ako sa pagdala ng Amazing Facts. Tumawag ngayon yung mga kaibigan ko dun sa TV ministry. Isushoot nila yung Amazing Facts, hindi si Doug Bachelor, si Pastor Lowell Hardgraves. 5 weeks evangelism sa Davao City. Every night kung ida-download, kinaumagahan, dadalhin ko sa TV station, papalabas sa satellite. Sabi ko, sige, kahit hanggang sa second coming, kinikwenta-kwenta ko yung pamasahe, yung napakaganda. Ang Diyos po ay sumasagot. Yun masasabi ko, buhay ang Diyos natin. Gusto niyo pang magbasa nito? Rewards of service, we have happiness, blessings. We should live in this world to win souls. Nung una pong panahon, tinatamad ako sumimba. Pero si Pastor Orbe, nag-YM sa akin. Sir Win, magsisermon ako ngayong gabi. Sumimba ka. Sabi ko, nakakahiya naman hindi sumimba. Kasi yung speaker mismo ang nag-invite sa'yo. So, simba ako. Ito yung sinasabi na, in the service, blessings will come. Every effort made for Christ will react in blessing upon ourselves. We should live in this world to win souls to the Savior. Health. Doing good is an excellent remedy for disease. Oh! Pag nagkasakit yung tatay ko, sabihin ko, baka kulang ang good na ginagawa niya. Strength. Let a strong man be shut away from labor, and he becomes feeble. Mas marami. Kaya pala si Pastor Orbe, maraming tinitrain. Dahil pag maraming gumagawa sa gawain, yung mga gumagawa, lumalakas din sa pananampalataya. Yan po ang Tagalog yan. Peace. In doing for others, a sweet satisfaction will be experienced. An inward peace will be a sufficient reward. And the future reward, eternal life. By earnest, thoughtful efforts to help where help is needed, the true Christian shows his love for God and for his fellow beings. He may lose his life in service. Naiisip niyo po ba yun na pag sa ginagawa niyo kayo ay mapapatay? You may lose your life in service, but when Christ comes to gather his jewels to himself, he will find it again. So, parang text yan na unlimited. Kahit mag-text ka na mag-text, okay lang yan kasi unlimited naman eh. Halimbawa, kayo ang may-ari ng Globe o kaya ng Smart. Kahit maubos load nyo, wala tayong pakialam. Ganon din po sa buhay. Kahit mamatay tayo, ano ngayon? Diyos ang... Pag nagmi-minister kayo dun sa terrorist, alam nyo, Mr. Terrorist, mahal kayo ng Diyos. Binaril kayo, buk! Paggising nyo, second coming. Okay lang. A gracious welcome home by investing their means, riches. Parang pabalik yata tayo. Ito po yung aking quiz. Napakadali po nitong sagutan. Gusto niyo po ba ng Frida DVD? Yes. Pakitaas nga po ng kamay. Walang regalo. Do you want to share God with others? Yes. Very good. Do you want to be God's faithful servant? Yes. Do you want to ask God to be a blessing to others? Yes. Do you want to learn more how to share God? Yes. Do you want to be an instrument of revival and reformation? Yes. By the way, dumating na po pala dito yung sinend ni Pastor Orbe sa inyo ng mga revival and reformation. Yung DVD. Napanood niyo po. Ang ganda po nun. Na-download na. Nasa internet din po yung galing.
Tapos nakita namin dun, ang gaganda nitong mga message na to, yung mga pinakamagandang na speaker simula pa mga. Paramihin nyo rin po yun, para do you want not to stand in the way of those who are spreading the light, but instead help? Yan, help. Kaya po may gumagawa ng website, tulungan. Website, tulungan. You want God to help you overcome sin? Yes, tayo dyan lahat. You desire to have a living connection with God? Of course. Want to be forgiven of your sin and engage most earnestly in seeking God? Yes. Yung seeking God, yung title ng Revival and Reformation. Want to ask God to make your life a living testimony of His goodness? Of course. Ngayon po, na malinaw na maganda ang inyong motibo. Tuturuan ko na po kayo gumawa ng website. Pero gusto ko lang po muna ipalabas muna yung video ni Pastor Orden na kanina. Ito, ano na to? Iba naman po. Video production to. Kuha lang tayo ng break, sir, ha? Sige po. Para... Teka, bakit? Sir, yung ano mo? Yung... Okay. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television.